Ayan si Pagong na na-remap ko yan. Ayan si Pagong na may Pagong talaga. Yan. Tapos na-remap ko na yan. Nandyan yung deposit big deposit. Pinalabutan niya ng bato. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, panglima dun, nakawall na. So nandyan yung big deposit. And then dito lang, so big load din yan, yung bato na yan, nakawall na yan. So ipapakita ko lang sa inyo ngayon, kasi pag magkamali ka nito, magkamali ang decoder nito, ay bomba yung mahukay mo. Kasi itong niyog na ito ay hindi pa luma, pero mayroon siyang remarking ng mga shadow ninjas na hakhak na ginawang mushroom type. Yan isa yan, indication ng bomb trap. Yan. Meron pang tad-tad. Ayan siya. So dito yung bomb trap. Kung papansinin natin yung Pagong na yan, yan yung likuran ng Pagong, ay meron siyang arrowway. Ito yung arrowway niya, arrow, tapos yan fire element. So kung dito ka maghukay, wala kang makuha dito, bomba yung mahukay mo. Okay, so pakita ko sa inyo yung compass orientation. Yan, naka-south 180 degrees. Yan, due south. So kuha ka dito ng 9 feet. Dito siya tatama sa spot na to. Then meron siyang passageway, dalawang bato yan. So and then bandang norte may passageway pa rin siya na nakapix. Yan, so dito siya tatama. Pag magkamali ka dito, bomba yung mahukay mo. And then sa isang niyog na yan, yung niyog na yan ay mayroon pa rin remarking na fire element. Yan. Saka may tad-tad pa dito sa gilid. Daming hole. Yan yung mga hole niya, malalim. Talagang nilagyan ng chemical, hindi normal. Isa, dalawa, tatlo. So ang daming tad-tad yan na yung tad-tad yan, JB na yan. So ipakita ko rin sa inyo yung niyog na meron ding numeric codes. Una, dami niyang tad-tad, may slash siya. Yan. Dalawa, tsaka meron siyang X. Yan yung X niya. Yan nai-remarker na mga shadow ninja or mga Japanese. Itong din mga katagats, ito din yung niyog na may numeric code E. Yan.
may slash pa. Yan yung E. So numeric alphanumeric code means center. Tsaka may huli siya. Then may letter Y. So may something na nakabaon dito. So and then papakita ko sa inyo yung isang deposit na narimap ko. Yan yung letter E. Talagang remarker talaga siya. Yan. Ito pang isang niyog na ito. Ito ay luma na binatan dun sa taas. Yan. Binatan siya. Yan siya. Sinadya siya na binalatan din tinitwist. Tsaka meron siyang metal dito. Yan yung metal. Parang ano ito yung mga kinalawang na metal. Malalim yung hole na yan. Itong niyog na ito ay nakalain dun sa na-remap natin. Ayan siya, meron siyang mga yan. Tandahan ko yung isang load doon banda sa puno ng kawayan dyan. Century na yan. Yan, bagakay. Luma na yan, tatlo yan tapos may bagakay pa doon pero pinutol nila. Patahan ko. Ito yung na-remap natin. Trace natin na load. Nandiyan yung lumang bagakay. Yan. Okay, century na yan. Tapos yan. Dalawa. Pangatlo dun. May load din dun. Diyan banda. Yan yung na-trace natin. Hindi, dito tayo. Nandyan yung bagakay na isa. Yan. Tsaka west. Yan pa rin yung bagakay na yan. And then sa south may puno. Hindi ko alam kung anong puno yan. Taas na siya. Malaki na. Tapos parang hindi ito luma pero meron siyang remarking o remarker na dalawang slash. Yan yung dalawang slash nya. GB na yan. So 6 feet dito sa puno, dito sa tatama. Ito yung staka natin sa 2, 3, 4. And then yung bagakay dyan, puro bagakay lahat dyan. Kasi ang history ng lugar dito ay libingan ito noon during World War II. Libingan ng mga Hapon dyan lahat. Tsaka puro bagakay dyan. And then dito lang may space dito. Dyan puro bagakay pero pinuto lang dyan. And then tahan natin yung nandun yung niyog na may pako. Tahan natin yung isang load. So
dito yung isang itong isang item natin. Nandun yung isang load sa Bagakay, naka 357 pattern siya. Nandun yung isang load sa waist. So andito naman yung load na isa. And then pag dito tayo south, nandyan yung Lanzones tree. Yan, or then isa, dalawa, pangatlo. Yan. Pero parang hindi ito luma pero parang siya yung mga Japanese yung nag-time nito kasi naka-align siya. Yung siyang load doon. Din dyan naka SOS alignment at saka may bato siya dito. Yan. Meron siyang hole, tatlong hole. ROE. Yan. Tapos kung dito tayo, yung kahoy na yan, parang yung X na yan. So dyan yung spot ng item. Pag dito tayo siya magkumpas tayo sa north 360 degrees, nandyan yung bato na parang pansyon or triangle, rectangle. Yan, hindi lang nalilisan pero rectangle yan. Sa norte mo lang yan makikita, hindi sa east. Yan is 90 degrees. Andun yung lumang kawayan. Talagang luma talaga siya. Yan. Yan lang muna mga TH. I hope na nakatulong. And then salamat sa patuloy na suporta ninyo. I hope na hindi kayo magbago. And then ako din ay magpapatuloy. Ako din na sisikapin ko din na ako ay magpapatuloy na magbibigay ng insight sa inyo.